Ay, meron na lamang tayong 17 hours. Ilan yan sa ating countdown? Wala sa TV. Ayan o, 17 hours, 40 minutes at 20 seconds bago ho magpalit tayo ng kalendaryo officially at salubungin ng 2026. Ito pa rin ho, ACS Balita. ACS Balita. Hindi apektado si Pangulong Bongbong Marcos sa... bakit meron pa rin ano? Ayun yun. Hindi apektado si Pangulong Bongbong Marcos sa pagbagsak ng kanyang ratings, lalo kung ito raw ay epekto ng paglaban sa katiwalian. Ginawa ng Malacanang pahayag kasunod ng bagong Pulse Asia Survey kung saan lumabas na nananatiling negatibo ang sentimiento ng publiko sa presidente ng Republika. Batay sa naturang survey, 48% ang disapproval rating. Disapproval rating. Ibig sabihin siguro kung may nag-survey sa kanila, nakaganon sila. Nakaganon. Disapproval rating sa performance ng Pangulo, habang 47% naman ang nagsabing sila ay hindi nagtitiwala sa presidente. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, ang approval rating naman ay gabay para sa administrasyon at anuman ang resulta nito, hindi raw makaapekto kay PBBM at sa kanyang tuloy-tuloy na pagsugpo sa korupsyon. Narindigan ang palasyo na bagamat hindi pabor sa pangkalahatang pasya ni PBBM na imbestigahan ng flood control mess dahil maraming politiko ang matatamaan, naniniwala silang tama ang ginagawang aksyon ng presidente. ACS Balita. Pinagsasaksak naman ng isang 21 anyos na lalaki ang kanyang ina at kapatid na babae sa bayan ng Malilipot sa Albay. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Malu Kalubakib, tagapagsalita ng Police Regional Office 5, patay ang mag-inang biktima na edad 50 anyos at 27 anyos. Batay sa inisyal na investigasyon, bigla na lamang inatake ng sospek ang kanyang ina at kapatid ng walang dahilan alas 7:15 ng umaga kahapon, December 30. Sinabi ni Kalubakib na dati nang na-confine sa isang mental health facility sa Tabaco City ang naturang sospek. Matapos umano ang malagim na krimen ay nakausap pa ng sospek ang kanyang pinsan at sinabing pinagpahinga niya na ang kanyang ina at saka umalis sakay ng motorsiklo. ACS Balita. Ito usually naririnig natin tong Amang Rodriguez Memorial Medical Center kapag New Year revelries. At isa ito sa mga DOH hospital kung saan dinadala ara yung mga napuputukan. Lalo na rito sa Marikina, sa Eastern Metro, kahit yung ilan, sa Quezon City kunwari, ay alanganin silang magpunta sa East Avenue. Dinadala dito sa Amang. Kaya lang iba yung balita natin sa Amang Rodriguez ngayon. Dahil isang balisang ina namatayan ng anak ang nangidnap ng ibang baby para may presenta sa kanyang sariling pamilya. Pero itinuturing na ng pulisya na case closed itong kaso ng dinukot na batang o bagong silang na sanggol sa Amang Rodriguez Memorial Medical Center noon mismong araw ng Pasko. Ito ay makarang mabawi na itong sanggol at maibalik sa kanyang mga magulang nitong Lunes ng gabi, habang arestado naman ang babaeng suspect sa barangay Pinagbuhatan sa lungsod ng Pasig matapos ang backtracking at follow-up operation. Ayon kay Marikina Police Chief, Police Colonel Jenny Texon, tinangay ng suspect na nagpanggap na nurse ang sanggol upang palabasin sa kanyang pamilya na nanganak siya at hindi nakunan. Dahil sa insidente, ipinag-utos ni Health Secretary Ted Herbosa na mas higpitan ang seguridad at tutukan ng emergency areas, lalo na ang maternity at neonatal wards na kadalasan tinatambayan ng mga sindikatong ang target dukutin ay mga bagong silang na sanggol. ACS Balita. Samantala, bumisita sa Malacanang si Filipino-American singer Jessica Sanchez para mag-courtesy visit sa first couple. Sa pagharap ni Sanchez kina Pangulong Bongbong Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos, naging sentro ng kanilang usapan ang naging tagumpay ni Jessica sa America's Got Talent kung saan kinilala siyang kampyon. Kasabay nito, pinuri at pinasalamatan ni PBBM si Sanchez sa karangalang ibinigay nito sa Pilipinas sa pamamagitan ng kanyang talento. Inaanyayahan din siya ng Pangulo na magtanghal
sa 2026 Association of Southeast Asian Nations Summit na gaganapin sa bansa. Nasa Pilipinas ngayon si Jessica para sa kanyang major performance sa The Grand Countdown to 2026, isang New Year's Eve celebration na i-host ng Newport World Resort sa Manila Marriott Grand Ballroom sa Pasay City. ACS Balita. Iginiit ni Attorney Vic Hoyas. Iginiit ni Attorney Vic Hoyas, dating presidente ng IBP o Integrated Bar of the Philippines, na patay na. Patay nang maituturing ang Independent Commission for Infrastructure o ICI dahil wala na itong quorum. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Hoyas na hindi na magagampanan ng komisyon ang responsibilidad nito bilang isang collegial body. Kasunod dyan ang pag-ibitiw sa pwesto ng dalawang commissioner ng ICI na ang tanging chairman na lamang ang naiiwan. Giit ni Hoyas, dapat nang buwagin ang ICI dahil napakarami ng investigating agency na pare-parehas lamang dapat ang funksyon o ginagawa at sinasayang lamang umano ang pera ng bayan. Yung Dandan. ICI po ay patay na. Patay na. Sapagkat that is supposed to be a collegial body. Ay isa na po natitira. Yun na lang ang chairman. Ang tinig ni dating IBP President Attorney Vic Hoyas. ACS Balita. Kumbinsido naman si Baguio City Mayor Benjamin Magalong na walang foul play sa pagkasawi ni dating DPWH Yusek Maria Catalina Cabral. Ayon kay Magalong, naniniwala rin siya na totoong katawan nga ni Cabral ang na-retrieve sa may bahagi ng Cannon Road sa Tuba, Benguet noong December 18. Giit ng alkalde na isa ring retiradong general, lahat ng mga nakalap na ebidensya ay nagtuturo sa aksidente. Batay sa autopsy report, nasawi si Cabral dahil sa tinamo nitong matinding injuries mula sa pagkakahulog sa bangin. ACS Balita. Kung si Mayor Ben palang tatanungin, partner, aksidente ang tinuturo. aksidente Although raw. syempre wala naman kasing indication na, wala naman talagang direct na magsasabi na ito isang kusa o sadyang pagtalon. Maliban doon syempre sa binabanggit ng forensic group na specifics din yung kanilang reason kung bakit hindi rin aksidente yung kanilang terminong ginamit. Una, yung layo nung mga labi doon sa mismong cliff kung saan nakita yung Huling huling niyang nakita. posisyon. Oo, yung tawag dito, distansya ba nung katawan doon sa mga bato na 0.2 to 0.8 meters ata yung metrics na ginamit nila. Meters. Indication na dumausdos, nagpadausdos pa yung bangkay. At nag-positive din sa ilang mga antidepressant substance. Itong si former Yusek Cabral na maari raw sabi ng FG ng PNP, maari raw magpataas sa kung tawagin pasimtabi o sa mga nakikinig. Suicidal behavior. ACS Balita. Dapat alamin kung paano nakuha ni Congressman Leandro Leviste ang mga dokumento mula kay dating Public Works Undersecretary Maria Catalina Cabral. Ayon kay Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, ito ang magiging batayan sa paghain ng ethics complaint laban kay Leviste. Oras na mapatunayang sapilitan lamang itong kinuha ang Cabral files. Tugon ito ni Ridon sa nauna ng pahayag ni Leviste na may authorization umano siya mula kay DPWH Secretary Vince Dizon para kunin ang naturang mga dokumento, bagay na itinanggi naman ng kalihim. Samantala, binigyang diin ni Ridon na dapat isahan at hindi pa isa-isa lamang ang paglalabas ng Cabral files. Kailangan pagka katotohanan na gusto natin ilabas, dapat yung buong katotohanan yung ilalabas natin, hindi yung parang patsi-patsi na parang weaponized yung isa-isa. Yung paglalabas ho ng mga Patsi-patsi. detalye. Sabihin, halimbawa ngayon, mag-isang linggo na ho tayo nagdedebate tungkol dito sa Cabral Files. Opo. Hanggang sa araw na ito, hindi natin nakikita yung listahan ng mga senador. Hindi ba? Hindi natin nakikita halimbawa yung listahan ng mga sinasabi nila mga executive officials at private individuals na nagbigay po ng mga proposals dito po sa atin pong DPWH. So, sa totoo lang, ang panawagan naman natin sa lahat ng may hawak ng dokumento, ilabas nyo na ng buo yan. Huwag niyong ilabas ng isa-isa. Ang tinig ni House Public Accounts Committee Chairperson, Bicol Soro Representative Terry Ridon. ACS Balita.
Nagpaalala naman ang Philippine National Police sa mga motorista at pasahero na sumunod sa batas trapiko upang masiguro ang kaligtasan sa kalsada kasabay ng pag-uwi ng mga biyahero para sa bagong taon. Ayon kay Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., mahalaga ang maayos na pagsunod sa traffic rules upang maiwasan ang aksidente lalo na sa panahon ng holiday rush. Sabi ni Nartates, nakikipag-ugnayan na sila sa mga kaukulang ahensya ng gobyerno para sa road safety interventions dahil sa pagtaas ng bilang ng road crashes sa mga nakaraang araw. Binanggit din niya na dapat suriin ng mga motorista ang kalagayan ng kanilang mga sasakyan bago bumiyahe. Una rito, 2 malalalang aksidente sa bus ang nangyari. Isa na nga rito yung sa Marilake Highway sa Infanta Quezon na ikinasawi ng isang individual at ikinasugat ng 28 iba pa, habang ang isa naman ay sa Camarines Sur na ikinasawi ng 5 katao. Paalala din ni Nartates na mahigpit na ipinagbabawal ang pagmamaneho ng lasing, sobrang bilis at iba pang paglabag sa trapiko na naglalagay sa panganib ng mga motorista at pasahero. ACS Balita. Winasak ng Calabarzon Police sa mga nakumpiska nitong iligal na paputok sa buong rehiyon. Ayon kay Police Brigadier General Paul Kenneth Lucas, Direktor ng Calabarzon Regional Police Office, mula December 16 hanggang 29, nakapagkasa sila ng higit sa 200 operasyon na nagresulta naman sa pagkakadakip sa 12 suspect at pagkakakumpiska sa 4.8 milyong pisong halaga ng illegal firecrackers. Kabilang sa mga sinirang paputok ang Piccolo, 5-star, whistle bomb, quitis, sawa, assorted pyrotechnics, goodbye contractor. Naku, sa makakabili nito? De bawalong bumili. Goodbye contractor, mayroon pala nito sa Calabarzon, ha? At boga. Giit ni Lucas, bahagi ito na nagpapatuloy na kampanya ng hanay laban sa paggawa, pagbebenta at paggamit ng mga illegal na paputok at iba pang pyrotechnic devices. ACS Balita. Samantala, 2 namang New Year countdown events ang isasagawa ng Quezon City Government sa pagsalubong sa taong 2026. Una ay ang traditional na countdown sa Quezon Memorial Circle na magsisimula alas 4 pa lang ng hapon. Magtatanghal dito ang mga bandang kamikaze, Glock 9, Itchy Worms, Mayonnaise, Lola Amor, Dilaw, Soap Dish at iba pang artists tulad dina Angeline Quinto, Reese Lansangan, DJ Mike Lavet at ang grupong Street Boys. Pero bukod dito, magkakaroon din ng pagtatanghal sa Novaliches Park sa District 5 sa ganap na alas 6 ng gabi kung saan aawit din si Angeline Quinto at magpa-perform sina John Roa, Bayang Barrios, Ang Nalinyagan, Ronnie Liang, Jenny Garcia at iba pa. Magkakaroon din ng fireworks display sa parehong event sa countdown patungong 2026. Naglabas ng advisory ang lokal na pamahalaan kaugnay ng posibleng trapiko sa mga lugar ng countdown. Magbibigay naman ng libreng sakay ang QCT bus para sa mga dadalo sa naturang countdown events. ACS Balita. At yan po ang kabuuan ng ating mga ACS Balita ngayong huling araw ng taon, December 31, 2025. Sa ngalan ho ni na Jerry Bahat, Anthony Taberna, kami ang inyong mga nakasama. Ako po si Ara Espiritu. Ako naman si Edniel Parrosa. 6:32. Balitang makatotohanan. Balita.